UAAP Season 86 is getting more intense as we witness greatness unfolds. Hello everyone, today we are going to talk about the exciting matchup between the DLSU Lady Spikers and the UST Golden Tigresses that will end. What are the things that UST can do to tame the Lady Spikers? Or we will be surprised by the outcome. We are going to find out in this video. If you are new to my channel, please don't forget to click like, subscribe, and the notification bell for more contents like this. I love the chase and the hunt, and I set the pace. DLSU and UST were both successful in their assignment last Wednesday as they faced FEU and UE respectively. They have now 2 wins and 0 losses and share the lead in the team standing. However, they will battle for the first place in the team standing this weekend. What will be the crucial things to watch out for both teams? At yan ang pag-uusapan natin ngayon dito sa video na to. Pag-uusapan natin ang iba't ibang aspeto para maipanalo ng kahit sinumang team ang laro. Unahin muna natin ang receiving. Alam naman nating lahat na para makapag-set ng maayos ang setter at makapag-create ng great play ay kailangan muna ng magandang receive. Based on my observations, actually both team are very good in their service. Kaya naman kailangan mabantayan at makakuha ng magandang receive ang both teams para maibigay ito sa iba't ibang attackers. Mapa-open man yan, opposite, or middle. At ang sinasabi nating pipeline attacks. Para sa panig ng UST Golden Tigresses, kailangan ay makakuha sila ng magandang receive para maiset ang bola sa iba't ibang mga spikers dahil alam naman natin na threat sa net ang De La Salle University Lady Spikers. At hindi lang yan, magaling din sila sa kanilang floor defense. Nababantayan nila lahat ng areas ng kanilang court, lalo na ang kanilang gitna, ang opposite at ang down the line attacks. Maganda ring ma-activate agad ang mga middle spikers para hindi nababantayan ang open at opposite spikers. Maganda rin ang magkaroon ng mga back row attacks para hindi basta-basta nababasa ng kalaban ang mga atake. I am very sure that by now, pinag-aaralan na ng bawat teams ang laro ng kanilang kalaban. Sigurado din ako na mababantayan ang mga opposite at open spikers nito. Kaya naman dapat lang na magkaroon ng variation sa atake. Isa pang crucial na parte ng laro ang setting. Ang setter ay dapat nababasa niya ang laro ng kanyang kalaban. At ito ngang dalawang setters natin, both teams ay talaga namang mahusay. Alam naman natin na ang game na to ay crucial kaya dapat lang na sumunod sa sistema ang setter at sometimes makinig din sa kanyang instinct. At depende nga yan sa in-game adjustments na tinatawag nila. Dapat ang setter ay marunong bumagay sa kung ano man yung laro na nakikita niya sa kanyang kalaban. Sabi nga nila, ang first line of attack ay ang service. At para ma-disrupt ang laro ng kalaban ay kailangan alam ding i-place ang serve. At ito nga ang dapat gawin ng both teams, lalo na ang UST. Dahil alam naman natin na maganda ang sistema ng La Salle pagdating sa kanilang floor defense at receive. Kaya naman magiging crucial din ang service nila sa darating na linggo. Another crucial aspect na kailangang tignan ng bawat team ay ang kanilang error. Lalo na ang La Salle dahil sa kanilang laban kontra FEU ay nakapagtala sila ng 28 errors. Para mabawasan ang error na ito ay dapat may communication sila inside the court at mabawasan din nila ang kanilang service error.
Ika nga nila, may kasabihan sa volleyball na high risk, high reward. At minsan yung mga jump serves at yung mga patulis na serves ay nagiging error din siya. Pero kung naging maayos naman ito ay pwedeng maging puntos o service ace. For both teams, very important din ang makuha ang kalamangan sa una pa lang na parte ng laro. Dahil nga ito ay nagkakaroon ng intimidating factor, lalo na sa parte ng Lasal dahil sila ang champion last year at talaga namang may intimidation factor ang Lasal dahil sa kanilang height. The crowd can also be a factor at sana ang UST ay huwag papaapekto sa crowd ng De La Salle. Pero napapansin ko lately ay lumalaki ang fan base ng UST Golden Tigresses. Dumarami na rin ang kanilang hatak during their games at talaga namang lumalakas ang hiyawan tuwing nakakapuntos sila. For both teams ay dapat mabantayan din ang mga key players ng bawat koponan. Sa UST, sa panig ng UST ay mabantayan ang kanilang main attacker na si Angge Poyos na nung nakaraang game nila against UE ay nakapagtala ng mataas na puntos. Meron siyang 19 points or 19 attacks, 3 aces at 2 blocks with a game high of 24 points. Napakataas niyan. Pero aasahan natin na since maganda nga ang blocking ng Lasal ay baka mabantayan si Poyos. Kaya katulad ng binanggit ko kanina ay dapat na didistribute din yung bola. Katulad din nung last game dahil nagkaroon din ng maraming players na nakakuha ng puntos. Katulad nila Sai Sagula at Mary Banagwa. Okay, na nag-contribute ng 10 and 9 points. Sa pagkapanalo nga ng UST laban sa National University nung nakaraang linggo ay naging open na tuloy at exciting ang Season 86 ng UAAP Women's Volleyball dahil hindi natin alam ang pwedeng mangyari lalo na sa team standings. Kaya ngayon ay maraming mga volleyball fanatics ang nagsasabi na maaaring ang UST nga ang maging dark horse ngayong season na ito basta maipakita lang nila ang kanilang consistency. At marami ding teams ang ginugulat tayo at hindi natin inaasahan na magiging performer ngayong season, lalo na yung University of the East na nagpakita rin ng kanilang grit nung nakaraang laban nila kontra sa UST. Kaya napakadaming mga unexpected happenings dito sa UAAP Season 86 ng Women's Volleyball. Kayo mga ka-reactors, ano sa tingin ninyo? Makukuha na kaya ang De La Salle University ang top spot sa team standing? Or gugulatin tayo ng UST at silang makakakuha ng top spot? Dahil dalawang exciting games na naman ang makikita natin. At syempre may game day din tayo sa Sabado. Kaya naman intense weekend ang mangyayari. Kaya naman abangan natin ang UAAP Season 86 Women's Volleyball. Hanggang dito na lang. Paalam!